Ginataang isda yung plano kong lutuin ngayon. Pero kailangan ko rin ng gulay, meron akong kalabasa at sitaw. So pinagsabay ko na dito yung isda, kalabasa at saka sitaw. Pinainit ko munang mabuti itong aking wok para hindi dumikit yung ipiprito kong isda. Yung tipong umuusok na yung kawali para siguradong hindi dumikit yung aking isda dito sa aking wok. Dahil hindi naman to non-stick. Nakalimutan ko na kung ano yung pangalan ng isda na to. Basta mahaba ito na i-slice na lang doon sa palengke. Ang sarap ng laman nito. Parang may pagka-tuna yung lasa niyan. Ipiprito ko lang tong isda until golden brown. Hinugasan ko muna yung isda at saka ko tinimplahan ng asin at paminta. At kapag golden brown na, hahanguin ko muna to at saka ko itatabi. Itong pinagprituhan na rin ng isda yung gagamitin ko sa paggigisa. Konti na lang yung natitirang mantika nito. So hindi ko na dadagdagan, okay na to. Igigisa ko na dito yung bawang. Susunod ko na yung luya. Then, isusunod ko na rin yung sibuyas. Sabay-sabay ko nang igigisa to. Halo-haloin ko lang to hanggang sa mag-golden brown na yung bawang. At pagkatapos niyan, lalagyan ko ng isang kutsarang bagong. Igigisa ko lang yan hanggang sa tuluyang maluto yung bagoong. Pagkatapos niyan, ilalagay ko na yung mga hiniwa kong kalabasa. Ito muna yung uunahin ko kasi mas matagal tong maluto kaysa doon sa sitaw. Isasangkot ko muna to, then lalagyan ko ng konting tubig para mawala yung dikit-dikit na pinagprituhan ng isda. At pagkatapos yan ay hahaluin ko lang uli ito. Pakukulaan ko lang to ng mga 5 minutes. Ayan, at pagkatapos naman ng 5 minutes, ilalagay ko na yung aking siling green, tsaka yung siling pula, and then yung sitaw. Ayan, haluin ko lang sandali yan, then isusunod ko na yung gata. Maglalagay ako ng 400 ml na coconut milk. Halo-haloin lang natin yan. Then pagkatapos nito ay pakukuluan ko na rin yung isda. Isasama ko na dito sa gulay para lumabas yung lasa ng isda. Dito ko lang sa isang gilid ilalagay. Hindi ko kasi pwedeng isama sa paghalo yan kasi madudurog yung laman ng isda. Gusto ko kasi ay buo-buo pa rin yan pag hinango ko mamaya. Papakulaan ko lang to ng mga 5 minutes hanggang sa tuluyan ng lumabas yung lasa ng isda. Wala kasi akong inilagay na sahog dito sa aking ginataang kalabasa at saka sitaw. So, bali, ito na yung pinakasahog. Hindi ko na to tatakpan para hindi magkulay brown yung kulay ng aking sitaw. Gusto ko kasi ay green na green pa yan hanggang sa maluto. At pagkatapos ng 5 minutes ay hahanguin ko ulit itong isda. Malapit nang maluto yan. Maglalagay din ako ng dahon ng malunggay. Ang sarap na nito. So, pakukuluan ko lang to ng mga 2 minutes pa. Lalagyan ko na rin ito ng seasoning. Lagay nyo na lang kung ano yung mga paborito yung pampalasa. Haluin ko lang sandali. Ayan, malapit na yung maluto. Ayaw ko naman yung labog na yung gulay. Yung kalabasa tsaka yung sitaw. Masarap yung ganyan lang yung pagkakaluto ng ginataang kalabasa. Then, ilalagay ko na rin dito sa ibabaw yung aking piniritong isda. Ayan, ihahain ko na ng ganyan yan. Yung buong wok na yan, ilalagay ko na doon sa mesa. Pagka ganyan kasi ay hindi mabilis lumamig yung ulam. Okay, enjoy and thank you for watching.